I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po magkakaroon muli ng daily words of encouragement sa gabing ito. Let's pray as we start our lesson about the message of resurrection, na sabi nga ng Bible, He is not here for He is risen. Yan po ang ginugunita ng buong mundo sa araw na ito, the Resurrection Sunday na tinatawag. Celebration of Christ Resurrection. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon na pwede muli kayong mag-aral na yung salita. Tulungan niyo po kayong maunawaan namin ito at may mapulot na prinsipyo at words of encouragement muli. Patawad po sa kasalanan in Jesus' name. Amen. Basahin po natin ang ating text dito po sa Matthew 28 verses 1 to 10. Sabi po ng Bible, "In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week," opo, Sunday po yan. Toward, the first day of the week, "came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre." Verse number 2, "And behold, there was great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came, rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow." Verse 4, "And for fear of him, the keepers did shake, and became as dead men." 5, "And the angel answered and said unto the woman, Fear not, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen." Yan po ang ating pamagat po. "And he said, Come, see the place where the Lord lay. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you." Verse 8, "And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet and worshipped him." Last verse, "Then said Jesus unto them, Be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me." So ito po yung patungkol po sa pagkabuhay muna magmuli ng ating Panginoong Jesucristo mula po sa dead, no? Sapagkat yung ang sabi niya na gibain niyo ang templong ito at itatayo po sa ikatlong araw. Ang tinutukoy po niya dyan is yung kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat after 3 days ay siya po ay nabuhay na magmuli. Kaya ang sabi ng talatang binasa po natin, nung pumunta yung dalawang babae po doon, si Mary Magdalene and the other Mary, sabi ng Bible, at nakita nila yung tomb na empty na, nandun yung anghel, alam kong hinahanap niyo si Jesus pero wala na siya dito, sabi nila. And siya ay nabuhay na. Kaya dali-dali na pumunta yung babae sa mga disipulo ng Panginoon at talagang binalita po nila ang nangyari sa kanya. So napakagandang encouragement po ito, sapagkat yung pagmuling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, anuman po ang implikasyon po niyan, anuman po ang patay na nasa atin po ngayon, maaaring patay na pangarap, patay na relasyon, patay na
pananampalataya, opo, maaring patay na spiritual, no po, wala, patay siya spiritually, pero pwedeng buhayin lahat ng Panginoong Hesukristo yan. And that's why He was resurrected, and that shows, mga kapatid, na kayang buhayin anuman po ang mga bagay na nasa atin po ngayon na maaaring namamatay or patay, no po. So, tignan po natin ang word na risen po dyan from the Greek word na egerio. Ibig sabihin po niyan is awake or rise up. So, number 1, sabi ko dyan, because of the resurrection, Jesus proved that He is truly the Son of God. So, yan po ang paulit-ulit na tinatanong ng mga chief priests, elders, mga Sadducees, mga scribes, ano po sa kanya na ikaw ba yung anak ng Diyos? Kumbaga ayaw nilang maniwala na siya yung anak ng Diyos. Pero yung noong nabuhay po siya, yan po ang nagpapatunay na totoo na siya ay isang anak ng Diyos. Sapagkat alam niyo po, pag namatay na ang tao, wala pong tao na nabuhay na. Of course, malibang kina Lazarus, ano po, sapagkat binuhay ng Panginoon. Pero as a natural man, no po, pag namatay ang tao, wala na po. Doon na po siya sa kanyang libingan, hindi na siya nabubuhay. Pero ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus, nung namatay siya, ay talagang pinatunayan niya na siya ang anak ng Diyos. Siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas ng ating kaluluwa. So, it's proven that He is the Son of God. Kaya nga po salamat sa Diyos sapagkat ang ating Diyos ay pinaglilingkuran ngayon ay buhay. Hindi po siya patay. Yung ibang Diyos nila, yung iba ay patay, di ba? So naglilingkod sila sa Diyos na patay. Pag pumunta kayong sa grave nila, yung mga propeta nila, yung mga Diyos nila nandoon pa. Pero pag pumunta ka po sa Israel sa tinatawag na Garden Tomb, ay talagang wala na po doon ang Panginoon sapagkat po siya po ay nabuhay na. At tayo po ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Hindi po siya namatay muli. Minsan lang po siya namatay many years ago, 2,000 years ago. Pero siya po ay nabuhay na magmuli at hanggang sa ngayon, siya po ay buhay na buhay, nasa langit at nakatira din po sa ating puso. Alright, so buhay ang ating Panginoon. Yung ibang Diyos ay may mata, hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakaamoy, may tenga, hindi nakakarinig, mayroong kamay or paa, hindi naman nakakapaglakad. Pero yung Diyos po natin na pinaglilingkuran, pinanampalatayanan at sinasamba, ay buhay na buhay. Kasama po natin siya. And siya po ang ating pag-asa sa buhay. Oho. And number 2, when Mary Magdalene and the other Mary saw the empty tomb, the angel told them to go and tell his disciples that he had risen from the grave. So yan po ang isang napakagandang ugali rin po natin bilang isang sumampalataya sa Panginoon, isang disipulo niya, na nalaman natin na siya ay nabuhay at tayo po ay nagkaroon na ang tinatawag na kaligtasan, ano po, ay talagang dapat ipamalita rin po natin. Just like the angel told this Mary and the other Mary, na pumunta kayo sa iyong mga disciples, ipamalita nyo that He is risen from the grave. So, kaya nga po dapat tayo po ay maging soul winners at ipamalita natin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas upang sa ganun sa mga huling araw pag namatay man sila ay mabubuhay sapagkat naniniwala tayo sa Bible sa John 11:25, He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Kung sino man ang mananampalataya sa akin, mamatay man siya, sabi ng Biblia, mabubuhay din. Nais po natin mabuhay din po ang ibang tao pagdating ng kamatayan. Karoon sila ng buhay na walang hanggan. Nais natin ang ating mga sa buhay ay mabuhay din. Nais natin po na ang ating pamilya ay sa langit din mapunta. Dapat nais din po natin ang ating mga pinsan, kamag-anakan, mga workplace, office mates, schoolmates, and best friend or sino mang taong na-encounter po natin araw-araw, ay dapat meron din po tayo pagnanais na sila po ay makakilala sa resurrected Savior upang mabubuhay din po sila pag sila po ay namatay sa lupang ito. Pangatlo po, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy. Opo, nagkaroon po sila ng takot at great joy, kasiyahan.
and did run to bring his disciples word. So, pinapalita po sila nila. So, kumbaga, nagkaroon po sila ng kasiyahan sapagkat nabuhay yung ano nila nabuhay yung sinasamba nila, nabuhay yung Panginoon nila, di ba? Nabuhay. So, totoo. Oo, totoo yung sabi niya na pag namatay siya sa ikatlong araw, mabubuhay. So, yun po ang nagdala ng kasiyahan. Kaya nga po sabi rin ng kanta, at the cross, where I first saw the light and the burden of my heart rolled away, sabi ng kanta, it was there by faith, I received my sight, and now I am happy all the day. Bakit tayo happy? Bakit may great joy? Sapagkat mabubuhay din po tayo balang araw. Meron tayong buhay na walang hanggan. Alam natin, tiyak tayo sa langit pupunta. Kaya sa gabing ito, kung hindi ka po nakakatiyak, sa langit ka pupunta, nakikinig ka po sa akin ngayon, ay tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Sabi sa John 11:25, sino mamanampalataya sa akin, mamatay man siya, mabubuhay din. Alright? So, panghuli po dito, principles of the day. Sabi ko dyan, His resurrection is the first fruit of our resurrection. So, dahil nabuhay po ang Panginoon, ay mabubuhay din po tayo. Siya yung first fruit, sabi ng Biblia, ng resurrection. And then, number 2 po, His resurrection assures our salvation. So, tiyak na tiyak po, 100%. Bakit? Siya pong nangako, sinabi ng Biblia, absolute ang Biblia, totoo po ang pangako ng Diyos. Kaya sigurado po, ang ating kaligtasan patungo sa langit after this life, it proves of His resurrection. Okay, so kung hindi ka patiyak sa langit po, nakikinig ka sa akin ngayon, manalangin ka lang po ng ganito. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo na iyong sariling tagapagligtas. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sundan niyo po ako. Dakilang Diyos, salamat po na nalaman ko na ako isang makasalanan na nahatulan sa impyerno, subalit nagpapasalamat ako sa Panginoong Hesus na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay alang-alang sa aking kasalanan. Tinatanggap na kita, Panginoong Hesus, na aking sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. So, pag tinanggap mo po ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas mo, sabi nga dyan, His resurrection is the first fruit of our resurrection. Mamubuhay din po tayo. Okay? So, yan po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito. At naway meron po tayo na pulot na prinsipyo at words of encouragement. And God bless po. See you on the next episode. Good night.